Ang kwento ng higanteng bakal ng bituin mula sa pahina ni Bathala. Makinig at mamangha. Sa isang tahimik na bayan sa gilid ng dagat na tinatawag na San Isidro Norte, may isang batang mahilig magmasid sa langit. Si Timo. Isang gabi, may isang tala ang kumislap ng mas maliwanag kaysa sa iba at biglang bumagsak sa likod ng mga bundok. Umalinggaw-ngaw ang lupa at nanginig ang hangin. Sa gitna ng kagubatan, natagpuan niya ang isang higanteng gawa sa bakal. Nakahandusay, tila natutulog. Ang dibdib nito ay may hugis bituin na dahan-dahang kumikislap. Nang dahan-dahang gumalaw ang higante, umatras si Timo. Ngunit imbes na manakot, ang higante ay umupo at naglahad ng palad. Parang humihingi ng tulong. Pinulot ni Timo ang nahulog na piraso ng bakal at ibinalik sa dibdib nito. Umilaw ang hugis bituin. Dinala ni Timo ang higante sa lumang kwari kung saan walang tao. Nang tanungin niya kung may pangalan ito, tinuro ng higante ang dibdib at bumigkas ng isang tunog. Pito. Mula noon, tinawag siyang Bito, ang higanteng bakal ng bituin. Magkasama silang natutong magtanim, mag-ayos ng mga sirang gamit at magmasid sa dagat. Natuklasan ni Timo na si Bito ay hindi sandata, kundi tagapangalaga. Kapag may nasisirang tulay o nawawalang bangka, tahimik na tumutulong si Bito sa gabi. Ngunit may mga nakakita sa anino ng higante. Kumalat ang tsismis at dumating ang mga sundalo na may dalang armas. Para sa kanila, ang higante ay panganib. Itinago ni Timo si Bito, ngunit alam nilang hindi ito magtatagal. Isang gabi, nagkaroon ng lindol sa baybayin. Gumuho ang lighthouse at maraming mangingisda ang naipit. Lumabas si Bito kahit alam niyang mahuhuli siya. Sa harap ng lahat, ginamit niya ang lakas upang iligtas ang bayan. Nang nakatutok ang mga armas, ngunit alam ni Bito na hindi na siya ligtas sa mundo ng tao. Sa tabing dagat, nagpaalam siya kay Timo. Ang hugis bituin sa dibdib niya ay lumiwanag at dahan-dahan siyang lumipad patungo sa kalangitan. Paglipas ng mga taon, naging inhinyero si Timo. Tuwing gabi, may isang bituin na kumikislap ng kakaiba. Ngumingiti si Timo. Alam niyang may kaibigan siyang nagbabantay mula sa itaas. Hindi ka kung ano ang gawa mo, ikaw ay kung ano ang pinipili mong maging. At sa bawat batang tumitingala sa langit, ang kwento ni Bito ay paalala na ang kabutihan ay kayang pumili kahit gaano ka pa kalakas. Aming salamat sa pakikinig. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na alamat.